Sugatan ng isang Chinese national matapos siyang barilin umano ng dalawang kapwa Chinese at isang Cameroon national. Ang ugat daw nito, singilan ng utang. Balitang hatid ni Bam Alegre. Arestado ang dalawang Chinese at isang Cameroon national sa isang residential complex sa Barangay Don Galo, Parañaque City dahil sa umano'y pamamaril ng isang Chinese national na kasamahan din daw nila. Base sa investigasyon ng pulisya, nagmula sa paniningil ng utang ang pagtatalo na nauwi raw sa pamamaril. Nagpapagaling ngayon ang biktima sa ospital matapos magtamo ng mga tama ng bala. Nung una daw kasi is, yun nga, nagkakaroon sila ng kasiyahan, nag-inuman, tapos parang napunta sila sa paniningil ng utang. So itong ating victim is naniningil na siya ng pautang dito sa ating mga suspects. At doon nga nagsimula yung kanilang pagtatalo hanggang sa nauwi na doon sa pamamaril dito sa ating victim. Nasaksihan ng isang Pilipino ang insidente na siya raw nagsumbong sa mga otoridad. Nakuha ng mga pulis sa crime scene ng isang baril, 15 pakete ng hinihinalang shabu at iba't ibang paraphernalia. Ang nasabat na 200 grams na umano'y droga ay may tinatayang street value na 1.2 million pesos. Dinala na ang mga ito sa Southern Police District Forensic Unit para sa karagdagang analysis. Nang tanungin ng dalawang Chinese tungkol sa paratang sa tulong ng Cameroon National na marunong mag-Chinese, umiling ang dalawa. Paliwanag naman ng Cameroon National, hindi niya kakilala ang mga Chinese. Aniya, nag-set up lang siya ng party lights sa kwarto ng mga Chinese. Wala raw siyang kinalaman sa krimen. It is wrong. It is very false. I don't know who shot who specifically. That is my problem. Because I was on the balcony. When I heard the gunshots, I panicked and I skipped over and because there was some running outside. And then everything settled and everybody went where they're going to. I was waiting for my two friends. We're going to leave and go somewhere else. Naharap ang mga suspects sa kasong frustrated murder, illegal possession of firearms at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News.